baka mayroong pong uhaw na uhaw dyan na gustong mag-special number. Meron ba? Walang nakahanda. Si kapatid na Bert? Kala ko nagtataas ka ng kamay. Okay. Kung wala na, ito po ang ating tema. Yung ating tema, mabuhay ka sa panuntunan ng Diyos. Diba? Ating teksto, ayan. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Ikalawa, pag-uugali. Pangatlo, pag-ibig. Pang-apat, pananampalataya. At panglima, yung malinis na pamumuhay. Na po, 5 na tema na tatalakayin po natin ngayong umaga. Purin po ang Panginoon. Now, sino po yung pinakamahirap na trabaho sa akala po ninyo? Yung bang siruhano na nag-oopera ng utak? Yung siruhano na nagtatanggal ng puso, papaltan ng ibang puso? Na po? O yung tumatawid sa alambre from building to building. Tumatawid po yan. Pinakita po sa AXN noon. No? Yung Mississippi River, tinawid lang po yan sa pamamagitan ng alambre. Lumalakad siya sa alambre. Gaano kalawak ang Mississippi River? Pinakita po yan sa television noon. Na po? Yun. Now, yung tinatawag na air traffic controller. Alam ba ninyo na sa ere, yung mga aeroplano, may mga nagtatraffic dyan? Kala nyo wala? Pag wala nagtatraffic dyan, banggaan yan. Kung anong dyan. May mga nagtatraffic dyan, tawag puro sa kanila traffic air controller. Ano po? Kaya nakakapalipad po ng maayos na hindi po nagkakaroon ng sakuna. Libo-libong pasahero o buhay na naglalakbay sa ere na malaya sa pamamagitan ng tinatawag na air, ano po? Kati talaga ng ilong ko. Air controller, traffic. Ano po? Now, marahil kung nabubuhay pa lang si Apostol Pablo, at kung siya po yung tatanungin natin kung ano yung pinakamahirap na trabaho, tiyak po yan, isasagot niya na walang kagatol-gatol, yung pagpapastor. Ayan. Kasi sa pagpapastor, marami pong skill. Andyan po. Marami pong skill yan. Pwede siyang maging psychologist. Yan. Kaya kuminsan, na yung isang pastor, ako, nadidiscern ko yan eh. Yung kilos lang. Nadidiscern ko po yan. Ganyan po ang psychologist. Or social worker. Okay? Or administrator. Pwede siyang personnel. Na po? Pwede siyang supervisor. Pwede po siyang maging chaplain. Na po? Ng mga military. O ng mga hospital. Alam ba nyo na bawat hospital may chaplain yan? Sila yung mga kumakanta doon sa naghihingalo, ganyan. Yung military, meron din po yan. May mga chaplain yan, mga pastor. Ano po? Yan. So marami. Naalala ko yung aking tungkulin ng panahon na nasa kulyon pa po ako. Ano po? Meron po ako mga evangelism. Papapirma ko kay Dr. Leson
para makapagpahayag ako sa ganitong area, sa ganong area, ganyan. No? Pagkatapos, mayroon din akong mga tinatawag na yung bilang isang tinatawag na director ng foundation na kinalalagyan ko, si CDFI, Colleon, no? Christian for Colleon Development Foundation, meron akong feeding program sa mga leproso. Tuwing Miyerkules, nagpapakain yan. So, kinakailangan ng presensya ko dyan, pero hindi ako malimit dyan kasi may tagapangasiwa, tagapagluto, tagapagpapakain talaga. Pero kailangan ng presensya ko, pero hindi ako ganong sumasama. No? Sapagkat Biyernes, araw ng Biyernes, yan naman po yung Bible study ko sa dalawang pavilion. Yung pavilion po, yung tawag doon pavilion. Yung katulad ng Bethesda, biblical po yan, Bethesda, lugar po yan na mga kababaihan na puro leproso. No? May kitong. No? Yung iba bulag na, ang iba wala ng daliri, lahat-lahat po yan. Tapos andyan pa rin yung mga sugat. Nakikipagkamay po ako, nakikipag-akbay ako sa kanila. Nung primero, hirap na hirap ako. Pagka-uwi ko ng bahay, parang ang daming gumagapag sa ilong ko, sa lahat ng katawan ko, kahit anong hugas ko ng alcohol, nandun pero pakiramdam ko, parang ang daming gumagapang. No? Pero nung masanay ako, wala na. Akbay-akbay ko sila, umupo ako sa kanilang higaan. No? Ganyan lang. Dahil hindi naman sila nakakahawa. No? Then, pagkatapos noon, doon naman sa mga kalalakian. Puro lalaki yan, puro may kitong yan. Then, meron pa rin akong gawain sa labas, yung mga negatibo na po. Kaya ang iba nag-church na kahit malayo, kakarating doon sa amin, sa lugar na tinitirang ko. Yan. Iba-iba. At mayroon pa akong Tawid Isla. Yan. See? Malakas pa ako noon. Meron akong sinasakyang bangka na malaki. Kasama ko ilang kapatiran. Merong isang insidente na pinasok ko yung lugar ng Wanis. Puro Wanis yan. Isang isla yan. Ang napakaganda ng isla. White sand talaga. Parating pa lang kami, may tunog na sila. Nadarating ako. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Dagat na yan. Dalampasigan to. Yung bangka, pag sad-sad pa lang yan, nandiyan na yung isang tao. Pastor, ano po yung layunin ninyo dito? Yan. Kinakailan dyan, mabilis ang isip mo. Ano po yung layunin ninyo dito? Ayan, ganyan. Sabi ko sa kanya, magpahayag ng salita ng Diyos. Abay, mga Kristiyano po kami lahat. Sabi niya ganyan. Abay, purihin ang Panginoon. Sabi ko, sinado ko kaagad. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, magkakapatid pala tayo sa Panginoon. See? Sabi ko ganyan. Sabi niya, wala pong mga tao po rito. Nasa dayo lahat. Ay, ang dami nila nandun, nag-uusyoso, malayo. Sabi ko, ayun, ang dami nila. Sabi, tatanungin ko muna kung papayag po sila. Bumalik siya. Pagkatapos, tagal. Pagbalik na ganyan, pinag-usapan nila ron, pwede na raw. Pero sila raw ang mga hawak ng gawain. Yan. Ibig sabihin, sa praise and worship, lahat sa kanila. Ay oras ang binibilang ng praise and worship. Basa na ng pawis yung mga babae sa unahan na awit ng awit, ganyan, sumasayaw yung buhangin na kanilang pinapatungan, halos bumao na yung kanilang mga paa. Kasi, pagkatapos, sa kanila ako tinawag. Nung tawagin na ako, pahayag na ako ng salita ng Diyos. Bago lang sa kanila yun. Kasi ang kanila, doktrina lang sa kanila, doktrina lang nila. Bago lang sa kanila yung pandinig na yon. Now, pagkatapos ko, ayun na. Yung palang kausap ko na naman sa akin, yun ang pastor nila. Bata pa, siguro mga edad 30 mahigit pa lang. Tapos, pastor, sana kung pwede kang maimbita uli, no? Kung pwede kang magsalita uli sa susunod, sabi niya ganyan, kasi pagsasabihan namin ang lahat naming mga pastor na nasa lahat-lahat ng mga isla na magpahayag ka dito. See?
Yun po nangyari doon. Sumunod na linggo, yun na. Tapos, sumunod, gano'n na rin. Ganyan. Naging familiar, naging ano na po, yung pagiging salita ng Diyos doon. Kaya yung isla pong yun, walang kapatid na si Rio. Kinukumusta po ako doon. Kilala sila. Pag sinabing taga-Makinit, alam nila akong pastor doon, kinukumusta po ako roon. Kumusta na si Pastor Vic? Ano po? Purihin ang Panginoon. Lahat ng area po pwede ka. Hindi lang bahagi na kung saan. Ito po yung hindi lang isang posisyon. Nandun ka lang sa isa, pipirma ka lang. Hindi po. Iba ang trabaho ng isang manggagawa ng Diyos. Ano po? Now, narito po si Apostol Pablo para matiyak niya na may pagpapatuloy po niya yung kanyang ministeryo, na po, tumutok po siya sa matatapat na kaibigan. Tulad ni Silas, tulad ni Tito, tulad ni Timoteo. See? Yan po. Kaya sumusulat po siya. Itong binabasa natin, mga pastoral letter po ito. Katulad ng kay 1 Timothy, 2 Timothy. At itong kalawang Timoteo na ito, sinulat po niya ito, kung saan nararamdaman na niya yung kanyang malapit na yung hangganan ng kanyang buhay. See? Malapit na yung kalawang Timoteo. Kaya sabi, 2 Timothy, chapter 4, verse 6 to 8, sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na binubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya't naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoong Hesus na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. See? Yan po yung kanyang sulat sa aklat ni Timoteo. Ang sabi niya, natapos na ang tinatawag na rugged years ng kanyang paglilingkod. Kasama na po diyan, napapalooban yung latigo, ano po? Yung palo, hampas, pag-uusig, riot, andyan lahat. Dinaanan po ni Apostol Pablo lahat ng yan. Yung pagkalubog ng barko sa bahagi ng kanyang mga paglilingkod. Pagkabilanggo na nakatinikala, maging ang kanyang mga paa at mga kamay. Wala, mapasalamat tayo. Wala na yung panahon na yan. Na yung nakaunat ka lang na ganyan. No? Nakaupo, nakaunat ka lang na ganyan. Tapos yung paa mo, mayroong tabla na may bilog na ganon. Inaangkla. See? Pwera pa'y nakakadina ka. Ganun po yun. Hindi pwede yun sa akin, sa matatanda na, may edad na. Lagi akong pinupulikat. See? Isa yun. Kaya kung titignan po natin, sa mga gawa, kabanatang 26, talatang 28, wala pong sinasayang si Apostol Pablo sa bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Nangangarap po siya niya. Okay? Wala na. 29. Baka pwede may dugtong ang 29. Makakaya mo? Nandun yung pinaka-highlight. Okay? Sumagot diyan si Pablo nang sabi niya, sa mahaba at sa maikli o panahon, sabi niya, at sinabi ni Pablo, loob binawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad kong Kristiyano, no? Tangi labang sa mga panikalang ito. Kita nyo? Tangi lamang sa mga kadinang ito na nakalagay sa akin. Nagsasalita siya sa pinakamataas. Agripa. Herodes. Okay?
Wala siyang pangingini. Hindi katulad natin, pag nakita mo, doktor lang ito, attorney ito, kakaya na ako. Sasalita siya sa matataas, maging doon sa kapwa niya bilanggo na nakikinig sa kanya, sa kabila na nakakadina siya. Ito po yung buhay ni Apostol Pablo. See? Kaya sasabi niya, walang iba, pinakamahirap, yung maglingkod. Ito po. Samantalang si Timoteo, na-convert po ito sa panahon ng kanyang first journey ng ministry. Ano po? Na-convert niya po, nakakilala po sa Panginoon. Now, nung magkaroon ng malaking problema sa iglesia po ng Corinto, gayon din sa Thessalonica, ano po? Sinugo po niya ito si Timoteo na pumunta doon. Gayon din, maging sa Efeso, nung tumanggap ang mga taga-Efeso, yung iglesia sa Efeso, tumanggap ng maling turo, tumanggap ng maling ebanghelyo, sinugo rin po niya si Timoteo, pero ang kabilin-bilinan lang niya, huwag kang makipagtalo, huwag kang makipagdiskusyon, huwag kang makipag-argumento. Kasi hindi yun. Ang layunin natin, magpahayag lang ng salita ng Diyos. See? Yun ang ano niya. Now, tingnan natin. Filipos 2:20-22. Itinuring po niya ito, si Timoteo, na parang tunay na anak. Wala nang higit sa kanya sa pakikisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang makakaalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita at tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. See, pansinin po ninyo yung kanilang relasyon. Ano po? Na tinuring niyang parang anak si Timoteo. Ano po? Now, ang sabi niya, huwag kang makipag-argumento, kundi mabuhay ng isang huwarang pamumuhay na ito ang higit na makapangyarihan na nagsasaysay ng buhay natin na kay Kristo. Yung ating buhay, kahit hindi po tayo magsalita niyan. Ano po? Kilala tayo ng tao pamamagitan ng ating pamumuhay. 1 John chapter 2, verse 15-17. Ayan. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanglibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ano po? Yan po. 1 John. Ano po? Okay. Naalala ko nun. Sabi doon, mabuhay ng isang huwarang pamumuhay. Ito po. Ito po yung higit na makapangyarihan, yung pamumuhay nating huwaran. Yung iba, yung daloy ng buhay mo, kisa doon sa kapitbahay mo na walang relasyon kay Kristo. Iba ang takbo ng bahagi ng iyong pananalita. Ayan, okay. Huwaran. Una, yan po ang una natin. Huwaran. Saka pa lang tayo nagpapasimula. Huwaran. Ano ba? Naalala ko, yung aking ate-ate. No? Pinsan ko na lang ito sa Makalawa. Pero close kami kasi matagal sila sa bahayan. Pinanganak niya yung kanyang kaysa-isang anak sa bahay. Kaya close kami masyado niyan. Yung nanay ni Simar. Wala na yung mga ibang Simar dito. Sa Coron.
Naiba yung kanyang pangalan. Parang Simatar. Simar. No? Halos anak na lang niya ako kasi matanda na siya talaga eh. Pero kapag nagsalita ako sa kanya, katingin lang yan sa akin. Hindi yan sasagot. Nakikinig lang siya. Binabati ko sa siya. No? Sabi ko sa kanya, Kristiyano tayo. Sabi ko sa kanya. Pero mo lahat ng mga paninda mo, paninda ng siyang libutan. Okay? Ano yung buyo? Ano yung buyo? Kabalot sa ng dahing. Paninda niya yon. Buyo. Tapos andun sa basit-basit niya yung mga bunga. See? Meron siyang sigarilyo. See? Meron siyang galon-galon na tuba. Puso pa yung tuba nun. Nasa bote. Galon-galon. Tapos, ang liit lang ng tiyanggi niya. Pag pumasok ka sa tiyanggi niya, may lamisa doon. Tapos may hagdan. Andun pala, may lamisa pa rin. May mga nagiinuman. Puro tuba ang ano niya. Medyo pa yung tuba noon, sikat. Di ba? Ang iba, inahaluan nila ng orange, itlog. Ang sarap. Tingnan mo, parang gano'n. No? Pero yung impact, makita mo, may mga tao na rin sa lamisa na kahit, kaya wala na, hindi na talaga. Yun ang impact. Yung sa makikita mo, kalat na yung dumi nila. See? Dapat ba sa isang Kristiyano yung ganitong tanawin? Di ba? Na kapag ganun, kahit nagisingin mo yon, sumagot man sa'yo, wala na sa sarili niya. Bakit? Dala ng kanyang nainom. Eh? Magsalita man yan, iba na. Marami na, wala na sa kawawaan. Eh? Kaya sabi ko, ingat po tayo sa bahagi ng ating pamumuhay. Ano po? Ingat po tayo. Mabuhay po tayo, tinatawag na panuntunan ng Diyos. No. Huwaran. Yan po yung ating una. Modelo, ibig sabihin yan. Hindi po tayo magsasabi nito kung sino ka. Ha? Ako mabait. Ako, hindi. Magsasabi niya yung kapitbahay mo. Magsasabi niya yung mga kakilala mo. Magsasabi niya yung mga tao na malapit sa'yo, na kabisado ka. See? Sila ang magsasabi kung sino ka. Now, una, sa sistema ng ating pananalita. Yan. Alam ba ninyo yung ating pananalita? Mahalaga po yung ating pananalita. Ito po yung ginagamit po natin na pakikipagtalastasan sa iyong kapwa. Sa Diyos. Yan. Di ba? Mahalaga po yan. Maaari po itong, sabi nga ng iba, ingatan mo yung dila mo. Kasi nakalagay yan sa madulas. Ha? Sabi ng Biblia, ingatan mo, nakalagay sa madulas. Madali lang eh. Di ba? Okay. Maaari po itong makasunog. Yan. Maaari po itong makasugat. Maaari po itong makasira na relasyon. Maaari po itong makamatay. Maaari po itong makapagpaligaya. Ayan. Maaari rin po itong makalika ng malaking gulo. See? Yan po. May kasabihan ang ating pananalita, yung salamin ng ating pagkatao. Totoo ba yun? Ha? Yung ating salita, yun ang salamin ng ating pagkatao.
Ano po? Mayroong salitang malalim, mayroong salitang mababaw, may salitang walang kawawaan talaga. So, ito yung nagre-represent ng ating mga sarili kung ano ka. Di ba? Kita niyo si Duterte. Lagi nakaganyan kamay niya. Shit. Pati mga pari. Pati yung Diyos. Shit. Ganyan niyo? Makikilala mo siya kung ano siya. Kaya, nabat siya nakakulong ngayon. Yung kaso niya, yung pagpatay. Wala siyang takot eh. See? Hindi ako kontra kay Duterte. Hindi rin ako kay PBBM. Lahat ng korupsyon ngayon, siya lahat ng huli-huling pumipirma niyan. Dumadaan lahat sa kanya. Ano mga proyekto dyan? Pinakahuli siya. Dadaan sa Senado, dadaan sa Kongreso, tapos dadaan sa Speaker. Pagkatapos pirma niyan, dadaan din sa ano. Siya pinakahuli. Last person na mag-a-approve niyan. Yeah? Kung ano mang kaganapan dyan, sabihin, damay din siya. See? Hindi ako galit sa kanya. Hindi kay Duterte, hindi. Sinasabi ko lang yung sistema ng ating pananalita, diyan ka makikilala. Di ba? Yung binibiro ka lang eh. Tapos, ikaw galit na galit na. Kababaw mo. Di ba? Pero, makita natin, yun ang ating salaminan. Yung ating pananalita. Salaminan ng ating pagkatao. Pero alam nyo, na may salamin na sinungaling. Ayan yan. Yung salamin na hindi nagsasabi ng totoo. No? Tingin mo sarili mo, gwapo ko. Pagharap mo doon sa salamin na sinungaling, iba na yung mukha mo. Ang lapad na. Lumobo na yung ilong mo. Di ba? Merong sinungaling na salamin. Pag tumawa kang ganyan, mukha kang kabayo. Sinungaling. Now, may mga taong palamura. Yan. Di ba? Wala nang bigkas yan, kundi mura. Pagharap naman yan, pagkakita ninyo, wow, kasabay na ng mura. Nagkukwento lang na napanood niya, puro mura. Hindi mo naiintindihan yung pinanood mo na kinukwento sa'yo, pero yung mura niya, lumalagapak na. May taong ganon. Meron puro sigaw. Di ba? Lahat na yung mga nanay, pag walang pera, may init ang ulo. Di ba? Puro sigaw. Di ba? E pagka ganito, sabi nga ng Kawikaan, Kawikaan 21:19. Pag nakapag-asawa ka ng babaeng, ano ba siya? Armalite. Yung katak. No? Yan. Ano sabi? Mas mabuti pa ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Di ba? Kahirap. Para kang ang buhay mo nasa impyerno lagi. Wala ka nang itinama, matuwa ka, mali pa rin sa kanya. Ano po? Ganyan. Yan sabi, mabuti pa, mamundok ka na lang. Ha? Ano po? Okay. Mayroon din pong mga makulit. Nakakita na kayo na makukulit? Kahit nagsasalita na siya, nakikinig ka na, pero sige pa rin ang kalabit. Makukulit. Paulit-ulit. Kwento ng kwento na ganun pa rin. Meron din pong ubod ng daldal. Yan. Kakita na kayo ng taong ubod ng daldal? Ha? Yung kanyang laway, bumubula na dito. Kakita na kayong ganun? Ang laki-laki na ng bula. Yan. Dito sa sulok, bumubula na. Sige pa rin ang daldal niya.
Terrible. Ganon yun. Tahimik lang yun kapag katulog. Na po? Mahaba mensahe, hindi pa tayo nagsisimula. 5 yan, naisa pa lang tayo. Ha? May pagkain na tayo dyan. Ano po? Na ano natin yung tulog. Ano po? Alam ba nyo na iba-ibang klase ng tulog? Ha? May natutulog na nagmumotor? Ha? Alam ba nyo yun? May nakatabi akong ganyan, pastor. Pambira. Kahit nasikuhin ko siya para magising. Tatahimik sandali. Tapos yun naman, tulog, ano naman, magmumotor na naman. Terrible. Mayroong kumakain ng bato. Natutulog, kumakain ng bato. Tumutunog talaga yung nakarinig na kayo niyan, nginangata. Ang sabi sa ko yun, nagaragutis. No? Numungaya. Mayroon naman yung tawag dito, ano ba yan? Nilalasahan. Yan. Yung bang sarap ng tulog niyan, pero pag kumilos yan, sabay kamot. Kakita na kayo ng ganon? Meron naman mayroon din yan, nakadilat. Di ba? Tulog yan, pero nakadilat. Ha? Kung titingnan mo siya, nakatingin sa'yo, pero try mo. Turo mo siya. Bigla ba? Nakikita ka? Tulog. Iba-ibang klase. Ako, ibang klase ko. Tahimik lang ako talaga. Yan. Ano ako pag natutulog ako, kung saan yung magpapahinga na ako, diyan ako nagre-release. Release ako ng release. Yan. Yan. Sabi ko, kung may katabi lang ako, maganda yun. Palabiro ako dyan. Ano yan? Tatakutin ko. May multo. Yan. Talokbong tayo. Yan. Pag nagtalokbong ngayon, bigla ka mag-release. Alam nyo yun? Ha? May pabugto nga na yung sabi, yung nawawalan, tuwang-tuwa. Samantala yung nakakapulot, galit na galit. Ano po? Terrible. Ako ganyan po, kung saan natutulog ako, papahinga na ako. Alos, ganun. Release ng release. Ano po? So, mayroon din po mga professional na marites. Nakakita na kayo? Sa 10 sinabi niyan, buti kung may tumamang isa. Marites. Ano po? Naalala ko noon. Haba ng mensahe ko. Hindi ko alam paano ko paikliin. Para lang makita natin yung ano. Nasa makinit na ako. Wala na ako sa kulyon. Tapos, may dinala ang kapatid na Art. No? Nandiyan na kami sa Barangay 1. May dinala siya dyan. Sabi niya, yung lalaki, may itim. Pero, tadtad siya ng galis. Hindi galis na sugat na nagnanaknak. No, hindi. Yung galis talaga sa balat na tuyo. Ha? Ang dami, buong katawan niya. Yan. Tapos, araw-araw nandun siya. Malimit. Yung pala, iniwalayan siya ng asawa niya. Yung asawa niya nandun pumasok sa Kalamian. Yung gumagawa ng basketball. Magkatapat lang kami niyan, Kalamian. Tinatanong niya yung asawa niya. Iniwanan siya ng asawa niya. Ganon. Tapos, ang sabi ng kapatid na Art primero, sabi niya, Christian yan, Pastor, Christian. Yung sabi niya, Christian. Now, lumipas ang ilang araw, hindi ko na nakikita, biglang bumalik. Pagbalik niya, may dala-dalang sulat. Ito na. Sulat galing sa isang pastor. Pastor, pakitulungan mo rin yan. Pastor po yan sa San Nicolas. Pastor na pala siya sa San Nicolas. Ha?
tulungan ko raw na ipasok sa kulyon. See? Wala na ako sa kulyon. Sumulat ako ngayon. Pagkatapos, sumulat ako sa pamangkin ko na nandun sa ospital na nagtatrabaho. Sabi ko, pakiano mo nga to, pakitulungan mo ito. Sabi ko ganyan, pastor daw yan. Sabi ko ganyan, pastor siya. Ganyan. Siyempre sa akin ang galing eh. Ano po? Now, ang ginawa, walang kasama, dala-dala niya, plastic lang, na ilang pirasong damit. Ano po? Ang ginawa ng pamangkin ko, nilagay niya sa private. Kasi isip niya, pastor eh. Nilagay niya sa private. Di tumagal na rin, ilang linggo na. Tapos sumulat sa akin, yung pamangkin ko, Uncle, ang laki na ng utang nito. Sabi niya ganyan, lahat. Sabi niya, pati mga gamot. Laki ng, ayun. Inano ko ngayon. Pinasundo ko ngayon, yung pastor niya. Pastor Joe. Pastor David. Sabi ko, pastor, ano ba to? Sabi ko, manggagawa nyo to. Bakit ganyan ang ginawa nyo sa manggagawa nyo? Pinabayaan na lang nyo. Sabi ko, ganon. Sana bigyan nyo ng kasama. Ngayon, binigyan ng kasama. Yung kasama niyang binigay, yung young people ko nung araw sa kulyon. Yun, idol ako noon. Minsan makikita ko, suot na niya yung jacket ko. Minsan makikita ko yung sombrero ko, suot na niya. Tapos gaganyan-ganyan na sa salamin. Tapos lahat ng kilos ko, ginagaya niya. Idol niya ako yun. Naging pastor na pala siya sa San Nicolas, dalawa sila. Pero ang problema doon, nagpapataasan sila ng ere. Sabi nga ng pastor na naging yung people ko, sabi niya, pastor, yan ang totoo yan, naninigarilyo pa yan. Ang totoo yan, pastor, naninigarilyo pa yan. Sila nga nagsisiraan. Sabi ko, tulungan na ninyo. Tulungan niyo. Panagutan ninyo. May pera naman ang church, kung magkanong utang doon. Tulungan ninyo. Alam niyo mga kapatid, halos 2 araw lang yata, pumunta doon. Yung Pastor Darol, Dick Darol, kilala yan dyan. 2 araw lang siguro. Tapos umuwi na. Pinabayaan na niya ang isa ron. See? Nung bandang huli, nung malapit na, alam niyang malapit na siyang mamatay. Ando na yung lahat ng PIPI niya, PIPI. Lahat kayo, lahat kayo, mga Baptist, lahat kayo, kung ano-ano, mga Baptist, mga Kristiyano, lahat kayo, lahat, sabi ng pamangking ko, Uncle, grabe, nakakahiya, sabi niya. Sumisigaw yan, dinig lahat yan. Lahat. Pati yung mga taga-baba, taga-itaas, alam lahat yan. Ganyan. Na pastor siya, tapos gano'n ang mga niya. See? Nung naghihingalo na siya, doon na si Pastor Kapole. Kinakantahan na siya, kasi yun ang trabaho niya. Sinusildoan siya dyan eh. Chaplain siya ng hospital. Kinakantahan na niya. Yan. Tapos na malagutan ng hininga, pinalibing niya. Pastor Kapuli na, nagpalibing niyan. Magpahukay na lang sa sementeryo doon sa Bola Binyo. Magpahukay doon. Pagkatapos, hindi naman malalim ang hukay. Walang ata-ataul. Buo ang katawan, binalot lang. Parang hindi pa nga eh. No? Binalot lang, pagkatapos indagay sa hukay. Kawawa ang tao, sabi ko. Terribleng naranasan ito. Tapos yung nandun na, palibasay mababaw, ayun, kagulo na yung mga taga ron. Kasi puro kabayan niya, malapit lang sa bahay, yung mga yung sementeryo. Malingasaw na, hinukay ng aso. Hinukay ng mga aso, lumabas yung tuhod. Grabe ka ako itong kung totoo mang anak ng Diyos ito, grabe namang karanasan ito. Sabi kong ganyan. Dahil doon sa bahagi na makita natin, gaano kahalaga yung pananalita. Papakilala kang anak ka ng Diyos, pakikilala kang pastor ka, pero nung bandang huli lumabas, ito pala yung buhay mo. Sino masisira? Ikaw? No, hindi. Yung Diyos mo na dinadala mo. Ganong kahalaga. Ganong kahalaga. Nararapat ng ating pananalita, kakitaan ng pagpapala para sa tao at kapurihan para sa Diyos. Yung bang nakakabuhay ng mga naghihingalo, yung ating pananalita. Ang sabi ng Santiago 3, kabanatang, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin.
Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak na malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man ay sinampiloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon, katulad ng dila. Gayon din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. See? Yan po. Ang ating dila. Alam po nyo, may mga taong manghilig manggatong. Di ba? May taong manghilig manggatong. Yan. Pagka inubo ka lang, no? May cancer na yan. Mahilig manggatong ba? No? Meron ako nakasama ron. Kala ko, trouble kami. Kala ko, tapat sa akin. Tapos yung pala, hindi ko alam, lihim niya akong winawasak. Lihim niya akong sinisiraan. Kakalungkot kapag kaganon. Tandaan natin, ako po, wala akong takot magpahayag ng salita ng Diyos. Yun lang trabaho ko eh. Tayo lahat, ganyan lang trabaho natin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala kang dapat alalahanin. Wala kang dapat ikatakot. Yun lang ang trabaho mo, magpahayag ng salita ng Diyos. No? Yung banal na espiritu, yung trabaho ng banal na espiritu, magbigay ng conviction. Conviction, hindi emosyon. Conviction. Karami ngayon kasi, pastor, kinakalkal nila yung emosyon ng tao, ng kanilang miyembro. Hindi po. Ang part mo lang magpahayag ng katotohanan, ang banal na espiritu ang magbibigay ng conviction. So, gagalawin ang buhay mo, yung pangunawa mo, yung puso mo, gagalawin yan. No? At pagkatapos, aakayin ka sa pagliligtas ni Kristo. See? Ganun yun. Yung part mo lang magpahayag. Hindi ikaw magliligtas. Hindi ikaw magbibigay ng pangunawa. Ang banal na espiritu ang siyang magbibigay ng kaunawaan. Marami ngayon, makikita nyo, kinakalkal yung emosyon. Okay? Tapos pagka nagkaroon ng problema, tapos na, wala na yung, iba na yung kanyang pakiramdam. Ikalawa, tingnan natin kung tatama tayo sa oras, ha? Ngaga pa. 11:05 pa lang, ha? Pangalawa, pag-uugali. Character. Sinabi niya ni kanina. Kung yung pananalita po natin, salamin ng ating pagkatao, sapagkat doon po tayo nakikilala kung gaano ka kalalim at gaano ka kababaw, no? Sa ating pananalita. Yung pag-uugali naman, timon ng iyong pagkatao, dadaling ka nito sa direksyon na nais mong puntahan. Okay? Kung ang ugali mo, tanghali ka nang bumangon, bungkalin ka man. Bungkalin ka man araw-araw, yun pa rin at yun, magiging oras ng iyong bangon. Okay? Yun ang nakasanayan mo eh. Now, kung ang may gusto ka, halimbawa, nawawalan ka ng tuwang-tuwa. Ano po? Okay. Ang ugali, kung ang ugali mo, pumatay. Yan. Pumatay ng oras.
Pag ugali mo pumatay ng oras, nakakita na kayong tao na kahit important. Mamiya na lang. Di ba? Bukas na lang. Okay? Yung mga ganyan, walang nangyari. Walang nakumplisa. Okay? May mga tao rin kapag tinignan nila, hirap gawin naman yan. Di ba? Hindi pa nasusubukan, mahirap na. May mga ganon. Wala kang magiging magandang karanasan kapag kaganyang klase. Diba? Pag ang ugali mo, kapag ka may pera ka ngayon, one day millionaire, bukas kawawa ka na naman. Di ba? May taong ganon. Hindi mapalagay, nangangati ang kamay. Pag-uugali. May mga taong iba yung pag-uugali pag nasa loob ng bahay. Iba ang pag-uugali pag nasa labas ng bahay. Iba rin ang pag-uugali pag nasa loob ng simbahan. See? Ang dami, ha? Naalala ko eh. Speaker ako sa isang church. Malaki ang church. Tapos, simula ng worship. Anong tawag doon? May worship siya ang tawag dito. Praise and worship. Simula na. Ayan. Haba ng kanta niyan. Kanta tuloy-tuloy. Pagkatapos niyan, may hinto lang siya. Prayer na naman. Ganon yun eh. Magpipray na naman. Ano, tapos kanta na naman. Ganyan. Mamaya makikita mo na, andyan na, umiiyak na sila. See? Prayer, pagkatapos kanta na naman. Ganon. Ganon lang. Umiiyak na yan. No? Dalawa yan, mag-asawa. Bagbag talaga ako, sabi ko, grabe talaga itong mga taon to. Tapos, minsan papunta ako ng Abangan. Wala akong motor. Motor ko kasi 5 buwan na, hindi na ako ang gumagamit, iba na ang gumagamit. So, ngayon, sumakay na lang ako dyan sa palengke. Dyan kila Lulay P. Dati dyan ang mga tricycle. So, bagantay pa yun ng mga namamalengke bago sila mapuno. Kaya nandun ako, nag-aantay ako sa mga pasayrong galing sa palengke para mapuno. Nakita ko doon sa loob, sa lugar, sa likuran nila Lulay P. Aba, ang dami nakapila. Tapos nakita ko yung dalawa. Yun doon nagpe-praise and worship. Nakita ko. Nandun nakapila sila, yung mag-asawa sila eh. Nakapila sila. Ano ba yan ang pinipilahan dyan? Kaya doon ako sa likod ng driver ng tricycle. Nakita nila ako, nagbulag-bulagan sila. Yan. Ngingitian ko sana eh. Babatiin. Nagbulag-bulagan. Tapos nung wala na sila, okay na, saka ko tinignan kung ano yung ano. Ang dami pa rin pumipila. Nakita ko sa window, loto. Loto pala eh. See? Tapos doon ngayon, praise and worship. Umiyak ka doon. Pagkatapos ito pala, doon, nagsusugal ka. Ano ngayon ang tao pag nakakita sa'yo? Kristiyano ka ba? Ha? Ito po. Ito po yung mga nagsasabi natin. Efeso 4, ano ba yan? Talatang 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Banal na pamumuhay ayon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi kapag kasabay ka lang, iba yung ugali mo. Pagka nasa labas ka, iba ang ugali mo. Pagka nasa loob ka ng church, iba rin ang ugali mo. See? Isa lang yung buhay na nasa panuntunan ni Kristo. Ito lang. Kaya sabi niyan, magbago ka ng diwa. Ikatlo, pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 19 to 21.
Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? See? Kaya ingat po tayo. Once na sabihin mo, mahal ko siya, pero makikita na hindi mo talaga pinahalagaan. Nanatili ka sa isang pakunwaring kalooban. Kaya madalas ko pong sabihin, ang tunay na pag-ibig, walang string attached. Ang tali. Walang string attached. Siraan ka man, ano man ang gawin sa'yo, ibuli ka man, lahat-lahat gawin kasamaan sa'yo, usigin ka man, no? Okay lang, mahal kita. Walang string attached. Hindi katulad yung mahal kita, kasi lagi mo akong binibigyan ng ulam, mahal kita, kasi pinautang mo ako, may string attached eh. Kaya mo mahal eh. Mahal kita kasi lagi kang sumusunod sa sinasabi ko. Mahal kita kasi mabait ka sa akin. Mahal kita kasi pinautang mo ako. May string attached, kaya mo siya mahal. Eh? Kaya kadalasan, yung ating pag-ibig, nilalagay natin sa pakiramdam, di ba? Pananaw, mga bahagi ng ating sarili. Nakakita na ba kayo? Naranasan na niyo to? Na may mga taong ngayon mo lang nakita? Ha? Ngayon lang yun nakita. Ngayon mo lang nakaharap. Ngayon mo lang Pero ang bigat na ng... Ha? Karana sa kayo yan? Ang bigat ng mo. Kaganda-ganda, nakangiti sa'yo, lumalapit pa lang, pero surang-sura ka sa itsura. Di ba? Meron ganun. Wala pa hindi mo pa nga kilala eh. Hindi mo siya alam kung sino siya eh. Pero ang bigat na ng pakiramdam mo sa kanya, antipatiko na talaga yung dating niya sa'yo. Di ba? Meron pong ganun. Kaya nga, pag-ibig, despite na feeling mo hindi ka mahal, despite na tinatraitor ka, despite na pinag-uusig ka, sinisiraan ka, mahal mo siya. Yan. Yan ang pag-ibig. Di ba si Kristo? Ando na sa krus. Aba, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan ang pag-ibig. Nako. Yun po yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon Kristo. Sa kabila, nalimot siya ng tao, pero gusto pa rin niya na ang tao mapanumbalik sa Kanya. Nako. Sa pamamagitan ng pag-ibig na yan. Kaya nga nagpakahirap si Kristo, namatay si Kristo, para ibalik tayo muli sa Diyos. Yan po yung pag-ibig. For God so loved the world. See? Yun ang tunay na pag-ibig. Pang-apat, maaga pa. 11:15 pa lang. 11:15 pa lang. Yung ating mga kapatid na nakikinig po dyan, yung sa mga taga Nueva Ecija, inabangan po nila ito. Inabangan nila yan. Yung sa Australia, inabangan po nila yan. Yung sa Bulacan, inabangan po nila yan. Meron pang humingi ng bagong natin. Ako? Nakakabang po sila niyan. Pang-apat, pananampalataya. Ito naman po yung naghahayag ng estado ng buhay natin sa spiritual. Yan. Pananampalataya. Kumusta po yung ating pananampalataya? Stable po ba? Stable po ba pananampalataya natin?
11:15 pa lang. Baka mamaya. See? Ano man sinasabi ko dyan? Wala na yan. Pinapaypayan ka na. Hindi mo lang nakikita diyan katabi mo. Pinapaypayan ka na para makatulog. Ano? Okay. Pananampalataya. Kadalasan din, sinasabi natin, ang Diyos ang nasa sentro ng ating mga buhay. Pero kadalasan din, apektado ang ating mga buhay kapag wala na po yung isang importanteng gumagalaw sa ating mga buhay. Ha? Ano yan? Nay. Penging pambili ng ice cream. Eh, wala ka. Malis-alis ka nga dyan. Sipain kita ganitong wala akong kapera-pera. Di ba? Naku po. Ikaw nabatil-tilang kahit tamaan ka talaga. Ha! Ganitong pareho lang kayo ng ama mo, puro himas ng manok. ay, yung ama, tahimik na naghihimas doon sa ibaba. Dinamay. Nung marinig, kasama pala siya sa, sila na nagsabong. Yan yung buhay. Ano? Nakita po niyo si Job? Unang ginalaw sa kanya, yung lahat ng kanyang ari-arian. See? Di ba? Somebody siya sa lahat ng kapuluan. Pinakamayaman. Pero unang ginalaw sa kanya, yung lahat ng kanyang ari-arian. Okay? Pangalawa, yung lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Okay? Inalis sa kanya 10 anak, minsan lang namatay, biglaan. Pangatlo, tinubuan siya ng sakit, nakakadiri. Hindi yan katulad sinabi ko kaninang galis. Ito nagnanaknak. Wala na halos buhok si Job. Pag sinabing ganyan, pinipicture ko sa isip ko yung kanyang anyo. Wala na siya kahit buhok, kahit kanyang mga ulo, puro na yan kumakatas. Sa sugat, dila lang ang wala para maiwanan ang bahagi ng pagpupuri sa Diyos. Makapagsalita pa rin siya. Iniwan sa kanya yung kanyang kaisa-isang asawa para mambuli sa kanya. See? Papil talaga ng asawa. Ang sabi ng asawa, paltan mo na. Sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. See? Nambubuli ang kanyang asawa. Pero lahat ng yon nadala niya. See? Pagkatapos nun, pinagpala po siya. Ano po? Tayo, pera lang ang kulang, kaso ka lang, ang dami mo ng, Panginoon, bakit? Panginoon, di ba? Ang dami mo ng tanong. Panginoon, bakit? Linggo-linggo naman, nagsisimba ako, bakit ako na? Sa dami-dami ng mga, ang dami mga blasinggero dyan, ang dami mga drug addict dyan, bakit hindi? Sila pang tamaan ng, no? Kukumpara mo pa yung sarili mo, kung anong kalooban ng Diyos. Di ba ba? Now, tayo, magkaroon pa kaya tayo ng kalakasan ng pananampalataya? Ano po? Na yung nanghihina, maging halimbawa ang ating buhay. Nakita na ba niya yan? May mga taong gano'n, may mga Kristiyano na lapitan na ganyan. Sis, Brad, naku po yung problema ko, sabi niya ganyan, lagpas ulo. Lalapitan ka para magkaroon lang siya ng kalakasan. Naku naman sis, mas ako, grabe naman. Di ba? Yung salip na makatulong ka, salip na maging halimbawa ka,
mas lalo ka pa pala sa Kanya. Nakita na natin. Huh? Parang wala kang pananampalataya. Di ba? Naalala ko tuloy yung kwento ng dalawa, magkaibigan. Malapit na tayo, ha? Dalawa magkaibigan. Isang Inchik, isang Pinoy. Nakita niyo yung China? Sa mga Facebook, pinakikita yan. Yung mga bundok na ubod ng tataas na ganyan, may mga building sila doon. May mga tulay sila doon. Ha? Nagagawa nila yan. So, ganyan. May Inchik ng kanyang Diyos, si Buddha. May isang Kristiyano na ang kanyang Diyos, si Kristo. Ayan. Paligsahan sila. Ganyan. Talampas yan. Sabi niya, tingnan natin, talon tayo. Tingnan natin kung sino yung magaling, yung Diyos mo o yung Diyos ko. Sabi ng dalawa. Tayo dyan. Tapos sabi niya, mauna akong tatalon hanggang doon. Sabi niya, pagbagsak sa lupa. Tingnan natin kung sinong tutulong sa atin. Yan. Tayo sila. Sabi ng Inchik, pagtalon niya, Buddha, 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 hanggang doon, Buddha, 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 Buddha. Ayun pala, ito, matarik na ganyan. Dito, malapit na sa lupa, no, mayroong nakausli na punong kahoy. Doon. Sumabit yung Inchik. Doon sa punong kahoy. Sabi niya, kita mo? Ayan, ganyan. Suminya siya. Yan ang Diyos ko. Sabi niya, ganyan. Pagkatapos, sabi niya, ikaw naman. Yan. Kristiyano naman. Pagdating niya, Jesus, Jesus, Jesus. Yan. Pagtala niya, Jesus, 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 Jesus. Eh, nakita niya, malapit na siya sa lupa. Buddha, 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 Buddha. Asya na pa na. Di ba? Pumalit bigla. Nawala si Jesus. Naging si Buddha na. Terrible. Panlima, binabawasan ko na po yung natin. Matapos ko lang. Panlima, kabanalan. Di ba? Ayan. Holiness. Alam po nyo, marami po mga Kristiyano nagsasabi, nakadarama lang ng kabanalan kapag kaaraw ng linggo. Kasaloob lang ng simbahan. Yan. Saka lang siya nakadarama ng kabanalan. Pero pag lumabas, konting oras lang yun, balik siya sa dati. Ang dami niyan. Mga kapatid na Bert, marami yan. Yung bahagi na Kristiyano sila. See? Yan lang. Pagkatapos, pag lumabas, kagad-agad, uhaw na uhaw, hitit kagad ang sigarilyo. See? Pero Kristiyano sila. Dito lang sila naging Kristiyano sa ilang oras, ilang minuto lang. Meron dyan, makikita mo. Hindi kakain ng karne, pagkamahal na araw, hindi maliligo, hindi titikim ng anumang nakakalasing, magsusugat ng katawan, hampasin ang hampasin para dumugo, hanggang sa sukdo lang magpapako sa krus, para makita yung bahagi ng tinatawag na kabanalan. Meron dyan, iikot, mag-house to house, nakasuta na lahat, iba-ibang kulay, mga damit, may kanya-kanyang pangalan sila. Mayroon si Matthew, mayroon si Marcos, mayroon si Andres, mayroon si Lucas, mga pangalan nila. Doon lang sila banal sa mga oras na yun. Okay? Pero sa kanilang sarili, wala silang Kristo. Okay? Sabi ko nga, mapalad tayo. Ilan lang tayo. Pero sigurado tayo na mayroon tayong mga relasyon kay Kristo. Dami yan. Makita mo, pag inilabas yung revolto nila, nagdidilim yan. Mga taong may relihiyon, pero walang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Pananampalataya. Pananampalataya. Nang tanggapin po natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang sariling tagapagligtas, ipinanganak po tayo sa sambahayan ng Diyos.
Kapanganakan sa spiritual, sa sambahayang spiritual. Yan. Kabanalan. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay? Yan po tayo. Maring isipin mo, Pastor, paano yan? Nagkakasala pa rin ako, baka mamaya magkasala ako. Please, humingi ka ng tawad. Nakala magpatawad ng Panginoon, okay ka na naman. Ang iyong linya, ang iyong relasyon sa Panginoon. Ganyan lang naman yun. Anong nawala sa'yo? Nawala ka na sa kaparusahan. Anak ka na ng Diyos. Pakatandaan mo yan. Nasalaman ka pa, alam ng Diyos na nagkakasala ka pa. Magkakasala ka pa. Pero nakahanda yung kanyang kapatawaran doon sa mga anak ng Diyos. Kaya nga gumamit, ang sabi ng mga awit, 103, talatang 11, 12, 13, kung siya'y magparusa, hindi na katulad ng iyong pagsuway. See? Hindi na. Sabi, kung ano ang taas ng langit sa lupa, gayon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pag-ibig, kahanda ng pagpapatawan. Kung ano yung agwat, sukat ng silangan sa kanluran, gayon, inalis ang ating mga kasalanan. Inalis, ha? Inalis ang ating mga kasalanan. Wala na. You are forgiven. You are justified. Wala na. Nakakasala ka. Yes. Kakasala ka. Dahil nasalaman ka pa eh. Pero hindi ka na subject sa kaparusahan tulad ng mga ganap doon sa mga walang relasyon sa Panginoon sa Kristo. Yan ang tinatawag na security. You are justified. Ano po? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Now, nararapat po na makita po natin sa atin yung buhay ni Kristo mismo sa ating mga buhay. Pakibasa pa ulit natin yung huling talata. Basahin po natin sabay-sabay. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Among banal, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Purihin ka at pagpalain mo po, O Diyos, ang katotohanan ito sa aming mga buhay at palaguin, O Diyos, gamitin kalakasan si kalalago ng aming buhay spiritual. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Penso Kristo. Amen. Amen.